Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po doon sa mga mekanikong kagaya ko. Kasi ito talaga para sa inyo itong sasabihin ko. At pasensyahan nyo na kasi first time kong gagawin to at napatunayan ko ang hirap pala pag first time talaga. Ganun pa man. Ah, Mahalaga po ang sasabihin ko sa inyo. Kaya talagang kailangan labanan yung hiya eh. Kasi hindi nyo naman alam na nahihiya ako. Ako lang nakakaalam nun. Ako nga pala si Ramil. Member po ako ng grupo mekaniko. At sa tingin ko, hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, ano ba yung nilalaman ng mga mensahe na sasabihin ko sa inyo. Maaari po, yung iba, kilala na kami, doon sa, lalo na doon sa mga kliyente na namin. At doon naman sa hindi pa po nakakilala sa amin, siguro, ito yung tamang pagkakataon para ipakilala naman namin yung grupo namin sa inyo. Kami po, mga dating dealer technician. So, ibig sabihin nun, mga galing po kami kasa. Iba't ibang kasa po yun, pinanggalingan namin. Pero, yun nga, pinagtagpo kami at tinadhana na magkita sa Honda Marikina. So, matagal kami nagsama ron. Actually, natigil lang yun nung pandemic eh. Talaga naman, medyo hindi maganda yung nangyari na yun para sa karamihan. Pero masama mang pakinggan. Talagang naging blessing in disguise din yun sa amin, yung pandemic na yun. Bakit? Kasi doon na umpisa eh. Doon na buo yung grupo eh. Nag-declare ng sarado yung pinapasukan namin June 2020. So July talagang close na. So doon namin naisip na magtayo ng shop. Siguro fast forward, ito na nga yung grupo mekaniko ngayon. Yung kami po, dahil galing kaming dealer, masasabi ko, mga well-trained technician po kami talaga. Kumbaga, tinraining kami roon, paano gumawa ng sasakyan. Maski kagaya ng ibang mga nasa dealer. Siguro, masasabi ko lang doon sa iba, ano lang, baga maling pananaw, yung merong maling pananaw regarding sa mga kasa technician, parang change oil lang ang alam. Ako na po nagsasabi, mali po yun, mali yun. Siguro, kaya po nasasabi yung ganun, dahil nga, merong tawag dito, may dahilan para masabi yung ganung bagay. Pero ugatin natin anong dahilan. Kwentuhan ko lang kayo, konting kwento. Actually, hindi naman talaga ito yung topic. Pero bigyan ko lang kayo ng idea kung paano ang mga kasa technician kumilos. Una, gaya na sabi ko, maling pananaw po yun. Yung mga change oil lang ang kayang gawin ng kasa technician. Kasi world class po ang standard ng training na binibigay po sa amin ng mga dealer technician. Ano po yan, world class po yan. Nagiging problema lang po diyan kasi syempre ang instinct niyan ng mga technician 5 years lang, 3 years, 5 years, depende kung saan bansa mo gusto pumunta. Magmi-minimum ka lang ng taon. Mag-training para makapag-abroad. Siguro dahil sa hindi talaga ganun kalaki ang sweldo eh. Totoo yun. Kahit saan ka mapunta, kahit kasa o kahit saan, talagang hindi ganun kalaki. Not unless
kagaya namin, sa sideline kami. So, yun yung nagiging buhay namin nung nasa casa pa. Medyo, siguro ngayon, pwede na sabihin yun. Dahil wala naman na kami ron. Pero yun talaga totoo eh. Kung aasa ka sa sweldo doon, talaga naman. So, ganun pa man, naikwento ko lang po yun kasi kumbaga experience tsaka sa tagal po ng panahon, sa totoo lang hindi naman nabago yung sistema ng mekaniko talaga. O sa totoo lang, marami na akong nakita. Kumbaga bata pa lang ako, namulat na ako sa sasakyan kasi yung airpot ko, driver yun eh. Although mekaniko rin siya, pero driver yun ng jeep. Tapos napunta ako sa gasolinahan. Kumbaga umikot ang buhay ko sa sasakyan. So marami akong nakilalang mga mekaniko na magagaling. Halimbawa, nagtayo ng shop. Kasi magaling. Talaga naman, magaling. Nagtayo ng shop. Pero ang ending niya, pagtanda niya, hindi niya na kayang gumawa, wala na. Yung mga piyesang naipundar niya, o mga tools na naipundar niya, bibenta niya na lang yun. Kasi nga, wala naman nagmana doon sa kakayahan niya. Pangalawa, yung iba naman sa atin, talagang, yun nga, tumanda na lang na nangangamuhan. So, yung iba naman, nasa abroad, at naghahangad na makaipon ng pera, pamuhunan, tapos pag-uwi naman dito sa atin, magtatayo ng shop niya, at ang ending din, same. Ano ibig sabihin? Pag hindi na kaya ng katawan, wala na. Yung pangarap mo, kasabay mong nawala, pati yung naipundar mo, nawala din. So, ano pong solusyon? Ano pong solusyon natin diyan? Yun yung dahilan. Yun po yung dahilan bakit nabuo kami o ano po yung layunin namin, ano yung vision namin bilang grupo ng mga mekaniko. Ito po talaga, sa totoo lang, sa mga mekanikong may sapat na kakayahan, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kami na magsama-sama tayo. Yung bumuo tayo, kagaya nito, kumpanya. Kaya grupo mekaniko po ito eh. Kasi ito, ang pinaka-layunin nito o ang pinaka-vision ng grupo mekaniko, yung wala dapat mekaniko nangangamuhan. Ano po ibig sabihin? Kahit saan kayo tumingin, kahit anong shop, napapansin nyo dyan, maliit na porsyento dyan na may-ari mekaniko. Maliit na porsyento. Bakit? Ang mekaniko, laging nagiging tauhan nung syempre, may puhunan. Bagay na sana mabago natin kasi yun lang yung pagkakataon natin. Kung magkakanya-kanya po tayo, halimbawa, mag-isa ka, mabilis mong mararating yung gusto mong marating. Pero kung magsasama-sama po tayo, malayo po ang mararating natin. Di po ba? Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo, hindi po madaling buhay ang inaalok ko sa inyo. Hindi po madaling buhay. Libre po ang mangarap. Pero kung gusto mong tuparin ang pangarap mo, may puhunan po yan. Una, sakripisyo, tiis, tiyaga, iba't ibang hirap po ang mararanasan natin dyan. Kaya hindi po ganun karami ang gumagawa kasi hindi po siya ganun kadaling gawin. Lalo na kung magkakanya-kanya tayo. Kaya nakikiusap po sa inyo, magtulungan po tayo.
ah, kontakin niyo po kami, mag-message kayo sa amin. Kasi ngayon po, nangangailangan kami ng mga technician. Yung mga dekalidad na technician. Hindi po kayo para gawin naming tauhan. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Dahil dapat walang maging tauhan. Pero syempre, depende po yun sa kakayahan mo. Ngayon, kung yung kakayahan mo naman, hindi pa para maging may-ari, magtiis ka lang. Pahusayin mo ang sarili mo, talagang magsikap ka na maging mahusay. Sa kahit na anong paraan. At asahan mo, may pag-asa ka na makasama dito sa amin. Yun po ang talagang asahan nyo. At gaya ng sabi ko nga sa inyo, yun po ang mensaheng gusto kong iparating sa inyo, na magtulungan po tayo. Dahil maniwala kayo, iba ang mararating natin pag nagsama-sama tayo. Sana, mag-message po kayo sa amin sa page namin o sa Facebook. Mag-message po kayo o kaya tumawag kayo. Alamin nyo pa kung ano yung mga ibig ko sabihin sa mga sinasabi ko. Yun lang yung paraan para mabago natin yung kapalaran natin bilang mga mekaniko. Kasi marangal na trabaho yan. At katunayan, hindi tayo sanay magnegosyo. Hindi rin naman kami mga negosyante. Actually ngayon, mga self-employed kami. Ibig sabihin, pag di ka nagtrabaho, wala kang kikitain. Pero, kung ano yung kikitain nyo, at least papakinabangan nyo rin. Kayo rin higit na makikinabang. Kasi, syempre, kayo ang may-ari. Marami pang iba. Marami. At ako na magsasabi sa inyo, magugulat kayo talaga. Hindi kami tatagal ng 4 na taon siguro kung hindi maayos yung sistema na meron tayo. Huwag kayong mag-alala at hindi ko kayo hingi kahit piso. Hindi po scam to. Yung talento nyo sapat na. Yan po yung masasabi ko. Kaya pasensya nyo na muna yung unang video ko dahil talagang hindi pa sanay. Pero asahan nyo sa mga susunod. Gusto ko talagang ipakita rito kung alam mo yun, yung tamang paggawa, yung tamang paliwanag, kung bakit kailangan gawin yan, bakit kailangan gawin to, kung paano namin tinrain. Yun yung gusto ko talagang gawin. Siguro sa mga susunod po na pagkakataon. Gaya nga ngayon, sabi ko nga, ito yung kauna-unahang video yung gagawin ko. Pero asahan nyo at lalong-lalo na doon sa mga kliyente namin, syempre, pakita po ng utang na loob dahil marami naman sa mga kliyente natin na willing mag-DIY. Syempre, ituturo natin yung mga step by step, yung tamang, yung kaya lang nilang gawin at alam namin kayang gawin. So, actually, nakaprograma talaga to. Sana sa mga susunod na araw, loobin, makapagbigay po kami sa inyo ng mga video na makabuluhan. Kagaya po nito. Maraming salamat po. Siguro, samantalahin ko na lang din palang magpasalamat kay Sir Prince sa Totachi Philippines. Sir, thank you po. Hindi pa tayo nagkikita ng personal pero ngayon pa lang ako po'y nagpapasalamat na sa inyo dahil simula nung umpisa kayo po yung nagtiwala sa amin. Kaya maraming salamat po. Yun nga, magkakaroon din po pala kami ng Totachi Day sa darating na 25-26 ng October. Itong October. 25-26 bago po mag-undas. So, inanyayahan po namin kayo. Mag-message po kayo sa amin. Limited slot lang po ito. Limited slot lang. So, sa darating na 25-26, magpabook po kayo sa amin ng PMS sa mga panahon na yan.
marami po tayong freebies na ipamimigay diyan. Less 50% discount sa labor, less 10% sa lubes, at marami pang iba. May mga freebies din po na ipamimigay ang Totachi Philippines diyan. So, inaayayahan po kayo, lalo na po doon sa mga June na, yung PMS. Malaking bagay po ito, lalo na doon din sa mga babiyahe na papunta sa mga probinsya o uuwi ng probinsya. Napakalaking bagay po ito na ma-check muna yung sasakyan nyo bago kayo bumiyahe para preventive maintenance po. At muli po, maraming salamat po sa inyo. At pagpasensya nyo na yung unang video na nagawa ko. Inuna ko na lang po talaga yung mekaniko kasi yun talaga ang yun talaga ang pinaka bida sa ganitong pelikula. Totoo. Healthy ang negosyo ng pagmemekaniko. Kaya sana tamang alignment lang. Yung skill mo, tamang align, malayo po ang mararating natin. Maraming salamat po sa inyo lahat.